Iba-iba po ang ating motibo sa pagpunta po natin sa bahay-sambahan ng Panginoon. Ang ilan ay mayroong motibo para po sa kanyang spiritual growth at pagpupuri sa Panginoon. Ang ilan po ay mayroong motibo bilang obedience o bilang bahagi ng kanyang practice ng kanyang pananampalataya. Ang ilan ay nagnanais magkaroon ng fellowship sa isa't isa. Ang ilan ay nagnanais makarinig ng turo't aral mula sa Panginoon. Ang ilan ay nangangailangan ng kagalingan. Ang ilan ay nangangailangan ng pagtugon sa kanilang mga pangailangan. Ang ilan ay may mga motibo na gustong maging kabahagi sa misyon at sa paglilingkod para po sa Panginoon. Ang ilan ay nakagawian na lamang na kapag araw ng linggo, gusto kong pumunta sa bahay-sambahan para makita ko ang kapwa ko mananampalataya. Ano man ang ating motibo sa oras na ito, dalangin ko po, makatagpo natin ang Panginoon at maranasan po natin ang kanyang pagkilos sa ating kalagitnaan. Tayo po yumuko at tayo po manalangin. Panginoon, dalangin po namin sa aming kagalakan sa pagpasok sa iyong bahay-sambahan, makatagpo ka namin. Kagaya, Panginoon, ng panalangin ni Haring Solomon. Tuwing dadako kami, Panginoon, sa bahay-sambahan, sa templo, Panginoon, at kami mananalangin, ikaw ay tutugon. Kung kami magpupuri, Panginoon, magkakaroon ka ng kasiyahan at kagalakan. At anumang aming gagawin, Panginoon, ay magibigay kapurihan sa iyong dakilang pangalan. Sa pagkakataong ito, Panginoon, hindi lamang kami aawit, sasayaw, mag-ibig at makikinig. Ang nais namin, Panginoon, ngayon pong umaga, makatagpo ka naming personal, Panginoon. Maranasan namin, Panginoon, ang iyong pagkasalita sa aming kalagitnaan. Maranasan namin, Panginoon, ang iyong presensya. Maranasan namin, Panginoon, ang makinig sa iyong kandungan, Panginoon. Maranasan namin, Panginoon, ang iyong salita na nagbibigay kalakasan, kagalingan, pagtutuwid at pagtuturo sa buhay, Panginoon, ng bawat isa. Kaya bayaw, Panginoon, sa maikling oras naming pamalagi dito, ikaw ang maging sentro, ikaw ang maging pangunahin, nakikilos at gagalaw, at sa iyo lamang namin maibigay ang aming papurit pagsamba. Sa pangalan po ni Jesus, Amen and Amen. Amen. Sabi nga po sa kanyang salita, narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan nyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Naniniriyahan siyang kasama nila at siya'y magiging bayan nila. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya'y magiging Diyos nila. Na tunay na narito sayo sa kanyang tahanan at ang Diyos ay naninirahan sa ating kalagitnaan. At ngayong umaga, papurian po natin ang ating Panginoon dahil tunay na ang araw na ito ay binigay ng Diyos para sa bawat isa na kanyang nilikha upang bigyan ng papuri at pagsamba ang ating Panginoon. Lahat ay magagalang. Tayo na't magpukay sa sanggol na tagapagligtas. Pangako'y sumisilay sa pag-asa niyang taglay. Pagmamahal niya ay tunay. Tanging regalo sa Kapaskuhan, ang pag-ibig ni Kristo ay maramdaman. Emmanuel, Emmanuel. Ang liwanag sa Kapaskuhan ay hatid ng pag-asang ipinaramdam. Emmanuel, Emmanuel.
lahat ay magagala. Tayo na't magpukay sa sanggol na tagapagligtas. Pangak'y sumisilay sa pag-asa niyang taglay. Pagmamahal niya ay tunay. Tanging regalo sa Kapaskuhan, ang pag-ibig ni Kristo ay maramdaman. Emmanuel, Emmanuel. Ang liwanag sa Kapaskuhan ay hatid ng pag-asang ipinaramdam. Emmanuel, Emmanuel. Tanging regalo sa Kapaskuhan, ang pag-ibig ni Kristo ay maramdaman. Emmanuel, Emmanuel. Ang liwanag sa Kapaskuhan ay hatid ng pag-asang ipinaramdam. Emmanuel, Emmanuel. Pag-ibig mo, Panginoon, pag-ibig mo, Diyos. Pag-ibig mo ang tanging kahulugan ng Pasko. Jesus, ikaw ang tanging kailangan ng mundo. Pag-ibig mo ang tanging kahulugan ng Pasko. Jesus, ika'y kasama sa habang panahon. Pag-ibig mo ang tanging kahulugan. Pag-ibig mo ang tanging kahulugan ng Pasko. Jesus, ika'y ang tanging kailangan ng mundo. Pag-ibig mo ang tanging kahulugan ng Pasko. Jesus, ika'y kasama sa habang panahon. Tanging regalo sa Kapaskuhan, ang pag-ibig ni Kristo ay maramdaman. Emmanuel, Emmanuel. Ang liwanag sa Kapaskuhan ay hatid ng pag-asang ipinaramdam. Emmanuel, Emmanuel. Tanging regalo Kapaskuhan, ang pag-ibig ni Kristo ay maramdaman. Emmanuel, Emmanuel. Ang liwanag sa Kapaskuhan ay hatid ng pag-asang ipinaramdam. Emmanuel, Emmanuel. Yes, Lord. Hallelujah. Patuloy naming papupurihan ang pangalan mo. Dahil tunay, walang ibang pangalan na ikaliligtas, Panginoon, ng bawat tao, kundi ang pangalang Jesus. Tanging pangalan mo lamang, Panginoon, ang magbibigay ng kaligtasan, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Humbly to the earth you came,
God with us, Emmanuel. Now we adore your name. Your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nation sing it louder, 'cause nothing has the power to save but your name. Only your name, Jesus. Jesus, in your name we pray. Come and fill our hearts today. Lord, give us strength to live for you and glorify your name. Your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nation sing it louder, 'cause nothing has the power to save your name. 'Cause your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nation sing it louder, 'cause nothing has the power to save but your name. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall be called his name Emmanuel, which means God with us. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Your name is a strong and mighty tower. Your name, yes, oh God, your name, let the nation sing it louder, 'cause nothing has the power to save. Let us shout your name, 'cause your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nation sing it louder, 'cause nothing has the power to save but your name. Oh, your name. We will shout the name of the Lord. Jesus. 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 Jesus is your name. Jesus. Jesus. Jesus the name. Jesus. Jesus. Jesus is your name. Jesus. Jesus. Jesus the name. Say it, shout. Jesus. Jesus. Jesus is your name. Jesus. Jesus. Jesus the name. Say it louder. Jesus. Jesus. Jesus is your name. Jesus. Jesus. Jesus your name.
us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord, for He alone is worthy. 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 Him Christ. Say it to the Lord, for He alone. For He alone is worthy. For He alone is worthy. For He alone is worthy. Him Christ. We'll praise Your name, Lord. We'll praise Your name forever. We'll praise Your name forever. We'll praise Your name forever. Christ. Let us shout Jesus to God. We'll praise Your name forever. We'll praise Your name forever. We'll praise Your name forever. Christ. Tayo po lahat, we will praise the name. We'll praise Your name. Okay, tayong lahat, church. We'll praise Your name forever. We'll praise Your name forever. Christ the Lord, we will praise You, Jesus. We'll praise Your name forever. We'll praise Your name forever. We'll praise Your name forever. Christ the Lord. For unto us a child is born, for unto us a child is given. His name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. For unto us who is born the day in the city of David, Savior, which is Christ the Lord. Be Him Christ the Lord. Oh, we will praise the name. We will praise Your name, Lord. You are worthy. You are worthy of our praises, oh God. You will be called Wonderful Counselor, Prince of Peace, and Everlasting God. Thank You, Father, for You are Jesus. Your name is a mighty tower. Your name will be healed. Your name will be saved. Oh, we will worship You, Lord God. We will worship You, oh Jesus. Hallelujah. We will give You the glory. We will give You the honor and praises. The name above all name is called Jesus. Hallelujah. Thank You, Lord. Sige po, bago po tayo umupo, pwede pong kamayan natin ang bawat isa. Okay, sige po.
Kamayan po natin, kamustahin po natin ang bawat isa. Okay, ayan. Yan, sige po. Okay, kasama po sa pagkamay, batiin niyo na rin po si Ate Lorna ng happy birthday. Ayan. Birthday po ni Ate Lorna ngayon, batiin na rin po natin siya ng happy birthday. Amen. Purihin po ang Panginoon sa kanya pong kabutihan. Announcement po. Okay, next Sunday, December 21, ang ating pong Christmas party. Okay po? Hindi po sa 25, next Sunday po, December 21, ang ating pong Christmas party, alas 8 po ng umaga. Pero, sa 25 po at January 1, meron din po tayong service ng alas 8 po ng umaga. Siguro po yung iba pong info regarding po sa Christmas party, Christmas service, New Year service po, ay makita po natin sa ating pong chat group. Pasko na naman. At kagaya po ng inaawit natin pag December, o kay tuli ng araw, Paskong parang di nyo alam. Paskong nagdaan, tila ba kung kailan lang. Ang totoo po, ngayon ay December 14, 11 days na lang, Christmas Day na. Alam naman natin bilang mga tunay na mananampalataya ni Kristo, ang December 25, hindi po yun ang eksaktong araw ng kapanganakan ni Jesus. Pero ang ginagawa po natin, inaalala po natin na isang panahon sa kasaysayan ng mundo, ang Diyos ay nagkatawang tao. Ang pamagat po ng mensahe natin ngayon ay when God turned the ordinary into the not so ordinary. Kapag ang pangkaraniwan ay ginawa ng Panginoong hindi pangkaraniwan. Ilang po sa inyo dito ang magsasabing ako ay hindi pangkaraniwan? Parang, ilan dito ang magsasabing ako ay pangkaraniwan? Wala rin. Sino ang nagsasabing ako ay hindi pangkaraniwan? I am not an ordinary being. O yung iba magsasabi, pangkaraniwan lang ako eh. Tumayo po tayong lahat at buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Lucas chapter 1 verse 11 hanggang 13. Tapos tatalon po tayo sa 11 verse 26 hanggang 28. Luke chapter 1 verse 11, and I'm gonna be reading from the New International Version. Then an angel of the Lord appeared to him, standing at the right side of the altar of incense. When Zechariah saw him, he was startled and was gripped with fear. But the angel said to him, "Do not be afraid, Zechariah. Your prayer has been heard. Your wife Elizabeth will bear you a son, and you are to call him John." 26, the same chapter. In the 6th month of Elizabeth's pregnancy, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee, to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary. The angel went to her and said, "Greetings, you who are highly favored. The Lord is with you." Sa umaga pong ito, Panginoon, ang aming puso ay nagdiriwang sapagkat sa araw na ito, kami ay nagpunta sa simbahan, inuna ka namin kesa sa mga trabaho na naghihintay sa amin, kesa sa mga kakatagpuin naming mga tao, inuna ka namin. At alam namin kapag ginagawa namin ang nais mo, ikaw ay nalulugod sa amin kahit hindi na po kami mag-pray ng pagpapala. Kapag ikaw ay nalulugod sa amin, ang pagpapala ay binubuhos mo ng masagana sa amin. Kahit nga, Panginoon, yung hindi namin hinihingi, pag ikaw ang natuwa sa amin, ibibigay mo pa rin. Nung si Solomon ay tinanong mo kung ano ang nais niyang hilingin sa iyo. Ang sabi lang ni Solomon, "Lord, bigyan mo ko ng karunungan para mapamahalaan ng maayos ang iyong mga tao
Ang sabi ng Panginoon, natuwa ako sapagkat yun ang hiningi mo. Kaya dahil dito, bibigyan kita ng mahabang buhay, bibigyan kita ng kayamanan, at yung iba pang mga bagay na hindi na hiningi ni Solomon ay ipinagkaloob ng Panginoon. Kay Lord, ang aming puso ay nag-uumapaw sa umagang ito sapagkat kami ay nasa iyong tahanan. Salamat, Panginoon, sa pag-aawitan na nakasama kami sa pagpupuri, sa pagtaas ng iyong pangalan. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa oras na ito, pakikinggan namin ng iyong mga salita at ikaw ay magsasalita, Panginoon, sa aming mga puso. Iba-iba ang aming kalagayan, iba-iba ang aming pangangailangan, pero ikaw ang Diyos na walang imposible. Kaya mo kaming katagpuin sa oras ng aming pangangailangan. And we just allow your Holy Spirit to move in our midst. Holy Spirit, move. Holy Spirit, touch our hearts. Holy Spirit, we need you at this point in time. We need you every minute, every second, every day of our lives. Thank you for what you're about to do. This is our prayer in the name of your Son, Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen at Amen. Sa England, nung panahong 18th century, isa pong tao na ang pangalan ay William Wilberforce. Siya po ay hindi hari, hindi rin siya napakayamang tao, kundi siya ay isang tao na miyembro ng parlamentaryo. Kung baga sa atin, yung parlamentaryo, yun yung Congress natin sa panahon natin. So hindi siya napakayaman, hindi siya hari, pero siya ay membro ng Kongreso. At bilang bahagi ng parliament, bilang congressman sa term natin, siya po ay nakikipagdebate, bumoboto. Pero sa paggawa niya ng kanyang tungkulin bilang member ng parliament, may nangyaring kakaiba sa kanyang buhay. Siya ay nakakilala sa Panginoon. Alam nyo, ang pinakamatinding himala na pwedeng maranasan ng tao sa kanyang buhay, hindi yung siya ay yumaman o gumaling sa kanyang karamdaman. Ang pinakamatinding himala na pwedeng maranasan ng tao sa kanyang buhay ay ang kilalanin si Kristo sa kanyang puso. Dahil kapag kinilala niya si Kristo sa kanyang puso, tsak, magkakaroon ng pagbabago. So hindi po pagalingan ng pagsasalita. Kailangan patunayan mo na ikaw ay nagkaroon ng relasyon kay Kristo, magkaroon ng pagbabago sa iyong buhay. Habang siya po ay miyembro ng parliament, may nangyaring kakaiba sa kanyang buhay, siya ay nakakilala sa Panginoon. At nung siya ay nakakilala sa Panginoon, nakaramdam siya na tinatawag siya ng Panginoon. Gagamitin siya ng Panginoon sa isang napakahalagang misyon. Hindi siya tinawag ng Diyos para magpastor kasi nasa Congress na siya. Tinawag siya ng Panginoon para labanan yung kasamaan na nangyayari nung kanilang panahon. Ang tinutukoy ko pong kasamaan, yung British slave trade. Kung aaralin po natin ang kasaysayan ng mga itim, kung meron pong pinakakawawang lahi, wala pong iba kundi ang mga itim. Ang turing sa kanila ng mga puti, hindi sila mga tao dahil tingin sa kanila wala silang kaluluwa. Tingin sa kanila ay hayop, kaya nga ginawa silang alipin. Pupunta yung mga puti sa Africa, pagkatapos ipagbibili sila sa mga bansa para maging alipin. Nung nakakilala sa Wilberforce sa Panginoon, alam niya na siya ay gagamitin ng Panginoon para labanan ang British slave trade. Nung panahon niya, ang pagkakaroon ng alipin ay normal. Ang pagkakaroon ng alipin ay legal. Kasi ang pagkakaroon ng alipin ay napakalaking negosyo. Kaya kung magpo-propose siya na tanggalin ang slave trade, marami siyang malalaking tao na makakalaban at babanggain. Alam niyo, sinasabi ko sa asawa ko kanina, hindi ako maki-get over eh. Habang nag-Facebook po ako, may nakita akong isang vlog. At nakita ko po, isang kabataang lalaki, hindi ko alam kung ilan ang edad niya, na meron siyang kasamang apam.
Sabi ko, ay akala ko ang babae lang ang naghahanap ng apam. Meron pala ngayon, yung mga lalaki rin, naghahanap din ng apam. Tapos nung pinanood ko sandali, lumabas na kasi 'di ba ano 'yan, algorithm, ang dami na ay ako lang pala hindi nakakaalam. Ngayon ko lang kahapon ko lang nalaman na marami pa lang nagba-vlog ngayon. Ang binablog nila mga kabataang lalaki na merong mga apam. Umuwi kasi yung apam niya dito sa Pilipinas. At yung mga buong pamilya niya pinasalubungan. Nung binabasa ko yung comment, maraming sana all, pero marami rin naman na nagbabash. Sabi, naku, yung mga pasalubong na mga apa mo, mabibili naman yan sa SNR eh. Sabi nung marami mga bash at sabi nung isa, sige, lalangoy kayong dalawa sa impyerno. Maraming basher, marami din nagsasana all. Pero, ibig sabihin, legal na. Hindi po porket ginawang legal ng bansa ang isang bagay, nangangahulugan na ito ay tama. Marami na po tayong ginagawang legal ngayon na sa paningin ng Panginoon ay hindi tama. Pero maraming tama sa Panginoon na ginagawa na nating illegal. Kaya ang slave trade, mga taong ito, maiitim lang sila. Ang ngalangala nila, iba lang ang kulay. Iba lang ang kulay ng kanilang mga balat. Sila po ay nilikha ayon sa wangis at anyo ng Panginoon. Sila ay tao, pero hindi sila tinuturing na tao. Ginagawa silang hayop, ginagawa silang mga alipin. Nung panahon po ni William Wilberforce, ang slave trade ay normal. Ito ay legal kasi ito ay malaking negosyo. Sa loob po ng 20 years niya na pagkakaupo sa parliament, gumawa po siya ng bill para matigil ang slavery. Pero nung una, hindi po siya nagtagumpay. Kalaban niya ang nakararami, pero hindi siya tumigil. Sinamahan niya pa ng dasal kasi nagkaroon na siya ng relasyon sa Panginoon. At hindi napagod na gawin ang trabaho niya sa parliament na isulong na wakasan na ang slave trade. At finally, noong 1807, ang parlamentaryo po nila ay bumoto na kailangan tanggalin na natin. Let us abolish the British slave trade. Si William Wilberforce ay isang pangkaraniwang tao. Ginamit ang mga pangkaraniwang paraan. Ginamit niya yung kanyang trabaho bilang member ng parliament. Ginamit ang mga pangkaraniwang paraan. Kagaya pag nasa parliament ka, meron kang speech, bumoboto kayo, nagpupursigi at higit sa lahat, meron siyang pananampalataya. At dahil dito, nabago ang trajectory ng kanilang bansa. Kaya ngayon, illegal na ang slave trade. Mukhang pangkaraniwan si William Wilberforce, pero ginamit ng Panginoon para lumaya ang napakaraming tao sa pagkakaalipin. Alam niyo po ba ang sabi ng 1 Corinthians chapter 1 verse 26? Please open your Bibles with me. 1 Corinthians chapter 1 verse 26. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan nung kayo'y tawagin ng Diyos. Ayon sa pamantayan ng tao, ay iilan lamang sa inyo ang matatawag na marunong. Ayon sa pamantayan ng tao, ilan lamang sa inyo ang matatawag na marunong, makapangyarihan at maharlika. Subalit, pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong. Grabe ang Lord. Yung mga minamaliit, yung hindi binibigyang halaga ng mga tao, yung basura ang tingin ng mga tao, tayo ang pinili ng Panginoon para bigyan niya ng karunungan, para hiyain natin yung mga marurunong sa kanilang karunungan. Sabi niya, pinili niya ang naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, mga hinahamak at mga mahihina sa sanlibutan ito, upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan. Kaya't walang sino mang makakapagmalaki sa harap ng Diyos.
Kaya kahit na ano pa ang narating natin, wala tayong karapatan na magyabang. Wala tayong karapatan na mangmaliit ng ibang tao. Kasi alam natin kung ano mang meron tayo, ito ay biyaya na galing sa Panginoon. Tingnan po natin, the ordinary people of Luke chapter 1. Sino yung mga pangkaraniwang tao? Kasi Pasko eh. Titingnan natin yung mga pangkaraniwang tao na ginamit ng Panginoon. At makikita po natin dito sa Luke 1, si Zechariah at yung kanyang asawa na si Elizabeth. Sila po ay mag-asawa at inilarawan po sila ni Luke. Kita nyo, ang ganda po, kung babasahin nyo po yung Luke chapter 1, verse 1, hanggang dun sa mga 4. Ang sinabi ni Luke, hindi ako eyewitness. Sabi niya, hindi ako eyewitness ni Jesus. Hindi ko nakasama si Jesus. Pero nagsaliksik ako, nag-interview ako. Inalam ko yung totoo patungkol sa mga nangyari kay Jesus. At ngayon, I am presenting you an accurate and orderly account of what transpired during the lifetime of Jesus. Si Luke po ay hindi po mangingisda. Si Luke ay isang medical doctor. Kaya yung pagkaka-present niya kay Jesus sa Luke, ibang-iba kay Matthew, ibang-iba kay Mark, ibang-iba kay John. Kasi very orderly, nagsimula siya kung saan dapat magsimula. Kaya ang ordinary people of Luke chapter 1, si Zechariah at saka ang kanyang asawa, inilarawan po sila ni Luke bilang matuwid. Pakisabi mo nga, matuwid. At kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Inilarawan ni Luke si Zechariah at si Elizabeth na matuwid at kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon. Paano ba sila naging matuwid at kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon? Alam natin that we do not have our own righteousness. We are righteous because of what Christ did at the cross of Calvary. Na inambunan lang tayo ng katwiran ng Panginoon. Pero si Zechariah at saka si Elizabeth, naging matuwid sila, naging kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon dahil namumuhay sila ng tapat ayon sa mga utos at tuntunin ng Panginoon. Sa Old Testament, pag tinitingnan ko po, maraming utos na ibinigay ang Diyos sa tao, lalo na sa bansang Israel. Pero ang nais ng Panginoon, sa tuwing sinusunod natin yung utos ng Panginoon, carefully, thoughtfully, sinusunod natin yung utos ng Panginoon. Hindi pwedeng bara-bara lang. Are you still there? Sila pong mag-asawa ay merong takot sa Panginoon. Ang kanilang takot sa Diyos ay hindi lamang nakikita o naririnig sa pamamagitan ng pagsasalita, kundi yung takot nila sa Panginoon ay nakikita sa pamamagitan ng pagsunod. Ito po ang problema sa Old Testament. Sinasabi nila hindi. Natatakot kami sa Panginoon. Pero sa buhay naman nila, hindi nakikita ang takot sa Diyos. Dapat, kung sinasabi nating may takot tayo sa Diyos, yung buhay natin, dapat nakikitang sinusunod natin ang utos ng Panginoon. At alam nyo ba ang nakakatuwa sa utos ng Panginoon? Ang utos ng Panginoon ay hindi mahirap sundin. Bakit? Kasi mahal natin ang Panginoon. Pag mahal natin ang Panginoon, ang utos niya ay hindi mahirap sundin. Bilang mag-asawa, maayos po ang kanilang paglilingkod sa Panginoon. Si Zechariah, siya po ay pare, siya ay saserdote, siya ay nakatoka dito sa Luke chapter 1 na pumasok dun sa most holy place para magsunog ng insenso doon sa pinakabanal na lugar. Maayos po ang kanilang paglilingkod sa Panginoon at maayos din ang kanilang pagsasama. Pero hindi po perpekto ang kanilang pagsasama dahil may kulang. At ano ang kulang sa kanila? Wala silang anak. Nabasa ko rin, nung meron akong kaibigan, gusto nilang mag-start ng work sa Japan. Sabi ko, I know of some people in Japan, maybe I can connect you with them. Yung mga Pilipino lang, kasi foreigner, sabi, naku, baka kulangin kami sa English, pastora, ikaw na lang ang mamagitan, ang hirap nun, di ba? Alam mo, sabi nung kausap ko, naku, ang dami po ditong
ang dami po ditong mga lumang bahay na wala nang nakatira. Sa pagsisimula, pwede daw po yung gamitin para gawing church. At na-realize ko na ang Japan, ang kanilang populasyon ay matatanda na. Mas marami ang matatanda at ito po ang, di ko alam kung nakakatuwa o nakakalungkot. Marami pong mga matatanda na mamatay na mag-isa. Nakakalungkot, ano? Kasi pag matatanda na sila, inilalagay sila ng kanilang mga anak, ng kanilang mga pamilya sa nursing home at ang nag-aalaga sa kanila mga Pinoy at Pinay na caregiver. At pag sila po ay namatay, nag-isa na lang sila, wala nang mga kamag-anak, pag sila ay namatay, yung bahay na pinundar nila, wala nang magtitingin, maiiwanan. At yung mga ari-arian na inipon nila, walang pupuntahan, kundi mapupunta sa gobyerno ng Japan. Sabi ko, ang galing. Ang sabi po doon ng survey, mas tumaas ng kalahati na double yung mga matatandang namamatay na ang kanilang ari-arian ay napupunta sa state, sa gobyerno ng Japan. At tayo po ay sumusunod. Ang dami na pong mga, sabi nga 'di ba ni Sister Mean, meron ng senior citizen ang CPD, yung Population and Development. Kasi tumataas ang bilang ng mga matatanda at nagkakaroon na rin po ng mga bahay para sa mga matatanda. Yung mga anak na ayaw alagaan, walang kakayahang mag-alaga, pero may pambayad, dumadami po ang mga home for the aged natin sa panahon po natin ngayon. Hindi po perpekto dahil wala po silang anak. Merong kulang. Walang kakayahang magbuntis si Elizabeth. At ang pinakamatindi dito, si Zechariah at Elizabeth, pareho ng matanda. Nung kanila pong panahon, sa Old Testament, maging sa New Testament, kapag ang mag-asawa ay hindi magkaanak, meron po siyang social stigma na nakadikit sa babae. Dahil pag sinabing ang isang babae hindi magkaanak, ito ay tanda na ang Diyos ay hindi natutuwa sa tao at ito ay palatandaan na ang Diyos ay ginudge yung babae. Kaya sila hindi magkaanak dahil sila ay ginudge ng Panginoon. At ito ay nagdudulot ng matinding kahihiyan para sa mag-asawa. Si Elizabeth at si Zechariah, pareho silang matapat sa Panginoon. Pero tila kinalimutan sila. Pareho silang matuwid, maingat na sinusunod ang mga utos ng Panginoon. Pero tila wala silang natatanggap na gantimpala o pagpapala. Nagdadasal naman sila, pero tila walang sagot ang Panginoon. Mula po sa templo ng Jerusalem, kung saan naglilingkod si Zechariah bilang saserdote, papasok siya sa most holy place. Nag-iba po ang focus ng kwento ni Luke. At yung focus po ng kwento ni Luke ay napunta sa Nazareth. May mga article po akong pinag-aaralan ang sinabi, ngayon lang daw po binanggit ang Nazareth sa Bible. At sinugo ng Panginoon ng anghel, hindi sa isang kilala, hindi sa isang mayaman o makapangyarihang tao, hindi nga sa isang lalaki, kundi isinugo ng Panginoon ang anghel sa isang batang babae. Sino yung mga ordinary people of Luke chapter 1? Zechariah and Elizabeth. Pangalawa, si Mary. Si Mary ay bata ayon sa description. Wala pang karanasan sa mga bagay na sexual, pero nakatakda na siyang ikasal. Dito po sa Regional Council for the Welfare of Children, sinusulong po nila na sirain na yung mga bata pa lang, ipinagkakasundo na kasi merong mga ibang kultura sa Pilipinas na kapag ang babae ay nagregla, basta't nagregla na, pwede nang ipakasal agad. Tinututulan yung yung child marriage, mga bata pa, kinakasal. Pero kultura po nila yun dito po sa Israel. Bata pa siya, pero nakatakda na siyang ikasal.
At meron po tayong ilang issue bago po tayo pumalaot na dapat malaman tungkol kay Mary. Nung December 8, holiday, ano po ang pinagdiwang natin? Immaculate Conception. Ang Bible ba ay nagsasabi na merong Immaculate Conception? Anong ibig sabihin ng Immaculate Conception? Na si Mary ay ipinanganak na walang kasalanan. Ano ang sinasabi ng Bible? Si Mary ay kagaya ng lahat ng tao. Ipinanganak siya na kasama ang kalikasan ng kasalanan. Dahil dito, hindi totoo ang Immaculate Conception. Kasi di ba ang sabi ng Romans chapter 3, for all have sinned. Kaya kahit na sineselebrate yun, ginawa pang ang holiday sa Pilipinas, kailangang magising ang kapwa nating mga Pilipino na hindi totoo ang doktrinang ito. Ang doktrinang ito ay doktrina na galing sa kaaway, pero pinapaniwalaan ng tao. Sabi nila, dahil Immaculate Conception, hindi siya nagkasala, pwede siyang mamagitan sa Diyos at tao. Bago ka pumunta kay Jesus, di ba, dadaan ka muna sa nanay. Wala pong ganun ng Bible. Ang pamantayan po natin, hindi yung lohika ng tao, hindi yung karunungan ng tao. Ang pamantayan natin kung ano yung sinasabi ng Bible. Kaya ang sabi ng Bible, kagaya natin, kagaya ng mga taong ipinanganak sa mundong ito, ipinanganak si Mary na may kasalanan. Kaya hindi po totoo yung Immaculate Conception. May isa pang issue. Nanatili ba siyang berhen pagkatapos niyang ipinanganak si Jesus? Nanatili ba siyang berhen? Kasi nabuntis siya. Pero yung kanyang pagbuntis, walang involvement na kahit anumang lalaki. Ang sabi doon, yung kapangyarihan ng Espiritu Santo, nilimliman siya, parang ganun ang term, nilimliman siya at siya ay nabuntis. Pero ang tanong, nanatili ba siyang virgin? Palagi po tayong bumabalik sa Bible dahil ito po ang final authority when it comes to faith and life. Piyesta, pwede ba kami maghanda? Ano ang sinasabi ng Bible? Pwede ba namin itong gawin? Ano ang sinasabi ng Bible? This is our final authority when it comes to faith and life. Tingnan niyo po ang sabi ng Matthew chapter 1 verse 25. Ngunit hindi niya sinipingan si Maria, ito po si Joseph ang pinatutungkulan, hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki. At Jesus nga ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. Pero pagkatapos niyang ipanganak si Jesus, ginampanan ni Mary ang kanyang tungkulin kay Joseph bilang asawang babae. At dahil dito, nagkaanak pa sila ng iba. Hindi po solong anak si Jesus, ni Joseph at saka ni Mary. Nagkaroon si Mary at si Joseph ng sarili nilang anak. Ang totoo po, may half-brothers po siya, si James, si Joseph, si Simon, at saka si Judas. Makikita natin yun sa Matthew chapter 13, verse 55. Meron din siyang mga half-sisters, pero yung mga half-sisters niya ay hindi na pinangalanan ng Bible. Kaya nga, di ba, nung nagtuturo si Jesus, pumunta yung nanay niya at yung mga kapatid niya. Sabi, Jesus, andyan yung nanay at kapatid mo. Sabi ni Jesus, sino ba ang aking nanay at sino ang aking mga kapatid? Sila na tumutupad sa kalooban ng Panginoon. Pero si Mary ay pinagpala ng Panginoon. Kaya biniyayaan siya ng sarili niyang mga anak. Kasi kagaya nung nangyari po kay Elizabeth, sa kultura nila ang pagkakaroon ng maraming anak ay tanda ng pagpapala ng Panginoon sa isang babae. We have seen, we have met the ordinary people of Luke chapter 1. They were ordinary people until the extraordinary happened. Silang lahat ay mga pangkaraniwang tao lamang hanggang dumating ang isang pangyayari at sila ay na-transform into extraordinary. Pag nag-aawitan tayo, awitan. Normal na ginagawa natin, pangkaraniwang ginagawa natin. Pero pag bumuhos ang kapangyarihan ng Panginoon,
our ordinary worship will become extraordinary worship. Normal na mag-preach ng salita ng Panginoon, pero pag bumaba ang kapangyarihan ng Panginoon, yung ordinary worship will turn into extraordinary preaching. Si Zechariah at Elizabeth ay mga pangkaraniwang tao na tapat na ginagawa ang kanilang tungkulin. Si Mary ay kagaya ng ibang batang babae. Sila ay pangkaraniwan hanggang kumilos ang Panginoon sa kanilang buhay. Balikan natin yung Luke chapter 1 verse 11. Then an angel of the Lord appeared to him, standing at the right side of the altar of incense. So habang ginagawa ni Zechariah yung kanyang trabaho, faithfully sa loob ng templo, may nangyari. Nakakita siya, nagpakita ang anghel na galing sa Panginoon at merong dalang mensahe. Tumalong po tayo sa verse 26. In the 6th month of Elizabeth's pregnancy, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee, to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary. Siguro habang abala si Mary sa kanyang ginagawa, pinadala ng Panginoon ang anghel. When the ordinary turns out to be extraordinary, ang pagpapakita ng anghel sa tao ay nagdudulot ng takot. Napansin nyo ba? Kahit na matanda na sa Zechariah, well-versed na siya sa paglilingkod sa Panginoon, nung nakita niya yung anghel, natakot siya. Si Mary, batang-bata pa, wala pa gaanong karanasan sa buhay, pero nung nakita niya yung anghel, natakot siya. Kasi ang pagpapakita ng anghel ay nagdudulot ng takot sa tao. They were both scared because the supernatural, it is not natural to see angels. It is a supernatural thing. And the supernatural has broken into the natural. Hindi po ito pangkaraniwan, pero ito ang kailangan nila at natin. Kailangan nating makita, maramdaman ang Panginoon sa ating buhay. Kailangan nating makita at maramdaman ang Panginoon sa lahat ng ginagawa natin. Kailangan nating maramdaman ang Panginoon. At kapag naramdaman po natin ang Panginoon sa lahat ng ginagawa natin, hindi po nagiging pangkaraniwan. Because God is breaking through the ordinary. Parang nakikialam ang Panginoon sa ating buhay. Kagaya po sa panahon natin ngayon, marami sa atin, ang buhay Kristiyano ay routine na lang. Routine na lang. Wala nang apoy. Wala na yung passion na meron tayo nung una tayo nakakilala sa Panginoon. Normal na ginagawa natin. Pero kagaya ni Zechariah, kagaya ni Mary, we need God's interruption. When they saw the angel, they were both scared. But the angel assured them that they have nothing to fear. Because the angel, he did not come in judgment. He came with good news. Nung nagpakita ang anghel, natakot sila. Pero ang sabi ng anghel, wala kayong dapat ikatakot. Kasi hindi ako naparito para hatulan kayo. I came here because I have good news. Meron akong mabuting balita para sa iyo, Elizabeth at Zechariah. Dahil yung matagal na nilang pinapanalangin, ay tinugon na ng Panginoon. Aalisin na ng Panginoon ang kahihiyan sa kanila at magkakaroon na sila ng anak. Pero ang tanong ni Zechariah, imbis sabihin niya, Hallelujah, praise the Lord, salamat Panginoon, dininig mo ang panalangin ko. Hindi po ganun ang reaksyon ni Zechariah. Ang sabi niya, Lord, paano? Paano, Panginoon? Matanda na ako. Kung baga, pinaglipasan na kami ng panahon. Paano kami magkakaanak pa? Nung si Mary ay sinabihan ng anghel na siya ay magdadalang tao, ang sabi ni Mary, paano Lord? Wala pa nga akong sexual relation sa kahit kaninong lalaki. Paano? Si Zechariah, ang pagtatanong niya, paano Panginoon? Ito po ay pag-aalinlangan. At dahil siya ay nag-alinlangan,
Ang sabi niya, how can I be sure of this? I am an old man and my wife is well along in years. And now you will be silent and not able to speak until this day happens, because you did not believe my words which will come true at their appointed time. Nung narinig ni Sekaraya ang salita ng anghel, ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng anghel, siya ay nag-alinlangan. Nag-alinlangan siya, sabi niya, paano ito mangyayari? Matanda na kami, imposible na yung bagay na sinasabi mong mangyayari sa amin. Dahil po siya ay nag-alinlangan, hindi niya na-enjoy ang pangako ng Panginoon. Ganon din po tayo. Pag hindi tayo naniniwala sa mga pangako ng Panginoon, hindi po nagbabago ang salita ng Diyos porket hindi tayo naniwala. Hindi po nagbabago na si Kristo ang Diyos, na si Kristo ang hari ng mga hari at Panginoon ang Panginoon kung ayaw ng mga taong maniwala sa Kanya. Siya pa rin yung Diyos. Ganon din po sa salita ng Diyos. Kung ayaw nating maniwala sa pangako ng Panginoon sa Biblia, hindi po nagbabago ang salita ng Diyos. Hindi nawawala ng bisa, kundi tayo ang naapektuhan dahil hindi natin na-enjoy ang mga pangako ng Panginoon. Hallelujah! Hindi natin na-enjoy. At kung hindi natin na-enjoy ang mga pangako ng Panginoon, kagaya na Sekaraya, nakaranas po siya ng parusa. Meron siyang daladalang magandang balita, pero dahil siya ay nag-alinlangan sa salita ng Panginoon sa pamamagitan ng anghel, napipi siya. Meron siyang magandang balita, pero hindi niya masabi yung magandang balita kasi siya ay nawalan na ng kakayahang magsalita. Di ba ang sabi, ang bibig, sabi ng mga tao, Lord, hindi ako marunong magsalita. Hindi ako marunong mangaral. Bakit? Sino ba ang gumawa ng bibig? Ang Diyos ang gumawa ng bibig. Kaya gamitin natin yung bibig natin para papurihan ng Panginoon. Ang Diyos ang may gawa ng lahat ng bahagi ng katawan natin. Kaya gamitin natin ang ating katawan para sa pagpupuri sa Panginoon. Hindi siya naniwala sa salita ng anghel dahil sa kanilang sitwasyon. Sasabihin ng iba, naku, hindi na talaga magbabago yung taong yan. Hindi na talaga magbabago dahil nakita niya yung sitwasyon. Mas pinaniwalaan ni Sekaraya ang kanyang kalagayan kesa sa salita ng Panginoon. Matigas ang ulo ng asawa mo, pasaway. Ang hirap ng buhay mo, para kang nalulunod sa kahirapan. Yun ang kalagayan mo. Pero yung pangkaraniwan mong kalagayan, pwedeng makialam ang Panginoon. Pwedeng pumasok ang Panginoon sa mahirap na buhay at baguhin niya yung ating kalalagayan. Pero si Sekaraya, mas pinaniwalaan niya yung kalagayan niya. Sabi niya, matatanda na kami, hindi na kami magkakaanak. Pero ang mga tunay na mananampalataya kay Lord ay mas naniniwala sa salita ng Panginoon kesa sa nangyayari sa kanyang paligid. Kasi yung ating pong tagline, 2 Corinthians chapter 5 verse 7, For we walk by faith and not by sight. Hindi tayo nabubuhay. Hindi tayo nagmiministeryo ayon sa nakikita natin o sa nararamdaman natin. Lumalakad tayo ayon sa salita ng Diyos. Lumalakad tayo ayon sa pananampalataya. O Lord, bigyan mo po kami ng pananampalataya sa loob ng simbahang ito. Napaka-logical na natin, napaka-rational na natin. Na yung pananampalataya tumalo na sa labas ng simbahan. Alam niyo, sabi ng Hebreo chapter 11 verse 6, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. And without faith, it is impossible to please God because anyone who comes to Him
must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Hindi nalugod ang Panginoon kay Sekaraya kasi hindi siya nabuhay ayon sa pananampalataya. Nabuhay siya ayon sa sitwasyon niya, sa nakikita niya, sa kalagayan niya. Kaya po ang sabi ng Hebreo chapter 11 verse 7, ito po ang mangyayari sa mga taong mabubuhay at lumalakad ayon sa pananampalataya. By faith, Noah, when warned about things not yet seen, sabi, nung binigyan ng babala si Noah sa mga bagay na paparating na hindi niya pa nakikita, walang logic doon, walang rationale doon, pero meron siyang faith. Kaya anong ginawa niya? Hindi pa umuulan nung panahon nila. Hindi pa nila alam kung ano itsura ng baha. Kasi nung panahon yun, wala pang kontraktor. Pag merong kontraktor, tsak, may baha. Kaya mabuti na lang sa Las Piñas, mabuti na rin kasi yung nanalo hindi yung kontraktor. Yun ang dinadasal natin parang lesser evil. Dahil walang kontraktor, hindi pa nila alam kung ano ang baha. Pero ang sabi ng Panginoon, parurusahan niya ang tao at magkakaroon ng ulan na walang tigil, magkakaroon ng baha, maging ang pinakamataas na bundok, aabutin ng baha. Grabe, no? Dahil sa babala ng Panginoon, hindi na po nakipagkatwiranan si Noah sa Diyos. Ano ang ginawa niya dahil sa pananampalataya? Siya po ay nagsimulang magtrabaho. Siya po ay gumawa ng arko. At habang gumagawa siya ng arko, siya ay nangangaral ng salita ng Diyos. Kasi imagine, sabi ng Bible, for 20 years, Noah built the ark. 120 years. At habang ginagawa niya yun, siguro pag nadadaanan mga kapitbahay, bro, anong ginagawa mo? Gumagawa ako ng arko Kasi sabi ng Panginoon, uulan, babaha, mamamatay ang lahat ng nilikha, kailangan manampalataya ka na. Siguro habang sinasabi niya, yung mga tao natatawa kay Noe. Yung mga tao iniisip na, kulang-kulang na talaga yan. May sayad na yan taong yan. Pero sa tingin ng tao, meron siyang sayad. Sa tingin ng tao, kakaiba siya. Pero sa tingin ng Diyos, siya ay taong merong pananampalataya. At dahil sa pananampalataya niya, kinalugdan siya ng Panginoon. Dahil sa pananampalataya niya, iniligtas siya ng Panginoon at ang kanyang buong sambayanan. By faith, he condemned the world and become heir of the righteousness that is in keeping with faith. By faith, Abraham. Dito ang tawag nga sa Hebrews chapter 11, heroes of faith, hall of fame na mga may faith. At dito makikita ang nangyari, ang ginawa ng mga taong merong tunay na pananampalataya sa Diyos. Yung mga bagay na hindi pwede dahil sa pananampalataya, naging pwede. Yung mga bagay na imposible sa tao dahil sa pananampalataya, naging posible. Yung mga bagay na hindi nila naranasan nila dahil sa pananampalataya. Kaya nung ang Diyos ay nagsalita kay Abraham, Abraham, masyado ka nang komportable dyan sa lugar mo, sa Ur. Halika, iwan mo yung pamilya mo, iwan mo yung buong kamag-anak mo at halika, pumunta ka dito sa isang lugar na ituturo ko kung saan. Kung ako yung siguro, Lord, wait lang. Okay na nga ako dito, dadalhin mo ako sa isang lugar na hindi ko alam. Lord, sabihin mo muna kung saan mo ako dadalhin. Pero ang sabi ng Bible, nung sinabi ng Panginoon na iwan ang Ur of Chaldees at sumunod sa Panginoon, mabilis siyang sumunod sa Panginoon. Hindi alam ni Abraham kung saan siya pupunta. Hindi alam niya kung paano pupunta dun sa pupuntahan na hindi niya alam. Pero dahil meron siyang pananampalataya sa Diyos, siya ay sumunod sa Panginoon. By faith, he made his home in the promised land like a stranger in a foreign country. He lived in tents, as did Isaac and Jacob, who were heirs with him of the same promise. For he was looking forward to the city with foundations, whose architect and builder is God. Praise the Lord. Tayo pong lahat dito, tumitingin tayo sa isang syudad na ang architect at ang builder ay ang Diyos. Praise the Lord. And by faith, Sarah, who was past childbearing age, was enabled to bear children
Si Sarah, usong-uso sa kanila, kung titingnan niyo po yung lahi ni Jesus, yung pinagmulang lahi ni Jesus, yung mga babae doon baog. Yung pinagmulang lahi ni Jesus, yung mga lolo, mga ninuno nila, karamihan sa mga babae doon, mga baog. Kaya pag nanganganak sila, ito ay himala, ito ay pananampalataya. Sabi dito sa verse 11 ng Hebrews 11:11, si Sarah, matanda na, hindi na manganganak. Pero sabi niya, ito po ang ganda nito, because she considered him faithful who had made the promise. Kahit na siya ay matanda na, nanampalataya siya sa pangako ng Diyos na siya ay magkakaroon ng anak. Sila ay magkakaroon ng anak ni Abraham kasing dami ng mga bituin sa kalangitan, kasing dami ng mga buhangin sa karagatan. Grabe, sa dalampasigan. Imposible na sa katawang lupa ni Sarah, pero siya ay nagtiwala sa nangako na gagawin niya ang kanyang sinabi. Praise the Lord. Praise the Lord. Walang pangako ang Panginoon na hindi niya tutuparin. Pero hindi natin malalaman ang pangako ng Diyos kung hindi natin siya kakausapin. Kung hindi natin pakikinggan ang kanyang tinig. Kung hindi natin babasahin ang kanyang salita, kasi ang kanyang salita ay mga pangako niya ay matatagpuan dito sa Biblia. Grabe, grabe. Sabi dito, and so from this one man, and he as good as dead, kasi pareho na silang matanda, came descendants as numerous as the stars in the skies, and as countless as the sand on the seashore. Dahil sa pananampalataya, because Sarah considered him faithful who had made the promise. Verse 13, all these people were still living by faith when they died. Yung iba, they did not receive the things promised. They only saw them and welcomed them from a distance, admitting that they were foreigners and strangers on earth. Wow. Paano kaya magbabago ang buhay natin kung totoong magsisink in sa atin na ako ay dumadaan lang dito sa lupa? Hindi ito ang aking tahanan. Ang tahanan ko ay doon sa presensya ng Panginoon. Wow, magbabago. Paano magbabago? Pagkatapos po mangyari ang sinabi ng anghel sa Zechariah, kahit siya ay nag-alinlangan, naging anak niya si Juan Bautista, na siyang naghanda ng daraanan ni Jesus. Si Mary, nung narinig niya ang sinabi ni Angel Gabriel, ang sabi niya, Lord, how? How will this happen? I am a virgin. Pero ang nakita po natin dito, hindi doubt kagaya na Zechariah. Ang nakita po dito ay Mary's submission to the will of God. Hindi niya alam kung paano mangyayari, na siya ay magbubuntis, pero meron siyang pananampalataya sa Diyos na nagsalita. I like Luke chapter 1 verse 37. For no word from God will ever fail. Walang salita na galing sa Panginoon ang hindi mangyayari. Langit at lupa ay mawawala, pero ang salita ng Diyos ay mananatili magpawalang hanggan. Hallelujah. Kaya paano sinagot ng Panginoon yung tanong ni Maria? Sabi niya, Lord, paano ako magkakaroon ng anak? Virgin pa nga ako eh. Sumagot ang anghel sa verse 35 ng Luke chapter 1. Sasayo ang Espiritu Santo at mapapasa ilalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Hindi ba't ang kamag-anak mong si Elizabeth ay baog? Gayunmay, naglihis siya at ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao kahit na siya'y matanda na. Sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ang Diyos. Sink in. Huwag lang natin pinaparot. Sabihin pinaparot, sinasabi natin pero walang pananampalataya. Hayaan natin yung kailangan nating salita para tayo ay makapamuhay ng nakalulugod sa Diyos. Yun ang mag-sink in. Ngayong Pasko,
ngayong taon, ano ang papaano mo sa Panginoon? Sabi ni Zechariah, paano Lord? Kami magkakaanak, matanda na kami. Sabi ni Mary, paano ako Panginoon magkakaanak? Paano ako mabubuntis? Virgin pa ako. Ikaw, ano ang paano mo ngayong taong to? Paano, Lord, mababago ang buhay namin? Paano kami makakaahon sa kahirapan? Alam niyo ba, mahal tayo ng Panginoon? Hello? Alam niyo ba na mahal tayo ng Panginoon? At ang sabi ni Haring David, nung siya ay matanda na, sabi niya, matanda na ako. Naging bata ako, pero ngayon matanda na ako, but I have never seen. Sabi niya, wala akong nakitang taong matuwid na namalimos o nanghingi ng tinapay dahil ang Diyos ang nagbibigay ng aking pangangailangan at higit pa sa mga pangangailangan ko ang ibinibigay ng Diyos. Ano ang paano natin? Paano ako gagaling sa sakit ko? Paano ako magkakaroon ng trabaho? Paano ako magkakaroon ng isang maayos na pamilya? Paano? Ang paano mo, maaaring sa tingin mo ay imposible. Ang paano mo ay maaaring mahirap para sa iyo at hindi mangyayari. Pero kung yung paano mo ay isasangguni mo sa Panginoon, siya ay Diyos na mahal tayo. Siya ay Diyos na makatwiran. At bilang mga anak niya, tutugunin niya tayo sa ating mga paano. Paano? Paano, Lord? Nadagdagan na naman ng isang taon ang aking buhay. Ano nang gagawin ko? Paano, Lord? Nabawasan ng isang mahalagang membro ang aming pamilya. Ano ang gagawin ko? Paano? Nakita ko po ang cycle ng buhay. Kanina naglalakad kami, sabi ko, ilang taon ka? Sabi ko, ilang taon ka? Paanong kinasal ka? Sabi niya, 26 to 27. Binibilang-bilang ko, halos kalahati na ng taon ng buhay mo ay magkasama tayo. Sabi ko, parang kailan lang? Ang bilis ng panahon. Napakabilis ng panahon. Parang pagtingin mo, bago kang kinasal, nag-anak ka, nagpalaki ka, tapos ngayon lola ka na. Paglipas na ilang panahon, uugod-ugod ka na in Jesus' name. Di ba? Meron po akong kakilala, pinapakinggan ko siya, paborito ko siyang leadership guru, si John Maxwell. Ang sabi niya, ang tatay ko ay namatay ng 99 years old. 99 years old. Pero siya ay nagtrabaho full-time until 95 years old. Sa kanila po, ang retirement ay wala sa bokabularyo. Kasi habang buhay ka, maglilingkod ka para sa Panginoon. Habang buhay ka, gagamitin mo ang lakas mo para sa Panginoon. Paano? Ano ang paano mo ngayong Pasko? Ang tugon ni Mary sa sagot ng Panginoon sa kanyang paano. Sumagot si Mary, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Pagkatapos, umalis na ang anghel. Kung ikaw si Mary, kung ako si Mary, siguro sasabihin ko, Lord, ano ba yan? Nakakahiya naman, mabubuntis ako. Engaged to be married na siya kay Joseph. Sasabihin nila, haliparot naman akong babae. Marami kang objections. Pero ang sabi ni Mary, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Sa panahon natin bilang mga mananampalataya, kailangan natin hindi objections, hindi suggestions. Ang kailangan natin, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Ang pangkaraniwan ay nagiging hindi pangkaraniwan. Ang regular ay nagiging special, di ba? Pag Lunes, pagkagaling namin sa City Hall, paborito namin kahit limited yung budget namin na kumain ng halo-halo. Kasi dun sa kinakainan namin ng halo-halo, napakasarap naman ng halo-halo kahit yung 39 add-on lang. 'Di ba? Pag maraming gatas, creamy, nag-enjoy ka kahit regular lang yung presyo niya, pero ang lasa niya ay espesyal. Ang regular ay nagiging espesyal
dahil bumisita ang Diyos. Yung pangkaraniwan nating paglilingkod sa Panginoon, yung aandap-andap nating pananampalataya, yung wala na halos tayong apoy, wala na tayong gana sa mga bagay na espiritual, ay magiging hindi pangkaraniwan, magkakaroon ng breakthrough kapag ang Diyos ay bumisita. Kagaya ni Sekaraya, na natiling tapat sa kanyang regular na ginagawa. Kapag yung regular mong ginagawa, darating ang hinahangad nating breakthrough. Kagaya ni Sekaraya, patuloy siya na nagtitiwala sa Panginoon at dumating ang hinahangad niyang breakthrough. Kagaya ni Mary, palaging handa sa pagtawag ng Panginoon, darating ang breakthrough. Ano ang hinahangad nating breakthrough pagpasok ng 2026? Ang dami pong nasa ng puso ko. Pero lagi kong sinasabi ngayon, very recent lang, gusto ko nang tumira sa Alfonso. Gusto ko nang tumira sa Alfonso. Kaso lang, wala kaming pampagawa ng bahay. Pag meron na naman, pero yung ayusin na lang, wala kami. Lord, gusto ko na. Di ba, nag-enroll nga ako, nagtitesis ako, sabi ko, Lord, hindi ko pala muna maasikaso yung bahay, unahin ko muna yung thesis ko pag nakagraduate ako. Pero higit sa lahat, ang nakikita ko, mga taong lumalapit sa Panginoon, mga taong nababago ang buhay. Ang simbahan nagiging buhay sapagkat dito pinag-uusapan ang mga himala ng Panginoon. Dito pinag-uusapan ang ginawa ng Panginoon. Ang mga tahanan ay masasaya at merong pag-ibig at nagkakaisa dahil pinag-uusapan ang ginagawa ng Diyos sa kanilang buhay. Ito ang gusto kong makita. Ito ang gusto kong makitang breakthrough doon sa City Hall. Ganap na babaguhin ng Diyos ang mga nakaupo ang kanilang puso. Kasi pag binago ng Diyos ang kanilang puso, ang korupsyon, kung hindi man mawawala ay tiyak na mababawasan dahil magkakaroon ng takot ang mga tao sa kanilang puso sa Diyos. At kapag merong takot ang tao sa kanilang puso sa Panginoon, lahat ng kanilang gagawin ay maaapektuhan. Sabi po ng isang judge, hindi naman talaga lubos na mawawala ang korupsyon kasi ang nature ng tao, siya ay makasalanan. Pero kung tao ay magpapakumbaba sa Panginoon, mababago ang spiritual atmosphere. Laki ng CAA, ang laki ng manuyudos. Ang hinahangad nating breakthrough ay mangyayari. Kung tapat nating ginagawa yung mga bagay na ginagawa natin, kung patuloy tayong magtitiwala sa Diyos, at kung palagi tayong magpapasakop sa pagtawag ng Panginoon sa ating buhay. Sa Luke chapter 1, makikita natin na hindi pa tapos ang Panginoon. God is not yet through with you. God is not yet finished with you. Dahil marami pang pangkaraniwang buhay at pangyayari ang gagawin niyang hindi pangkaraniwan. When God turns the ordinary into the not so ordinary, He does it through people who simply remain faithful where they are. Madami pong salita at mga konsepto na napag-usapan namin sa umagang ito. Panginoon, mag-iwan ka sa puso ng bawat isa sa amin. At yun salitang iiwan mo sa amin, yun po, Panginoon, ang tututukan, gagawin at susundin namin. Hallelujah. Sa paano mo, kagaya ka ba ni Sekaraya na mag-aalinlangan sa kapangyarihan ng Diyos at ng kanyang salita? O ikaw ba ay magiging kagaya ni Mary? Yung kanyang paano ay naging mangyari nawa kung ano ang kalooban ng Panginoon sa akin. Kung ang tugon po natin ay hindi pag-aalinlangan, kundi pananampalataya at pagpapasakop sa Panginoon, maaari po nating itaas ang ating mga kamay. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Is a strong in mind to tell your name. May mga kapatid po, Panginoon, sa loob ng simbahang ito na merong paano sa kanilang buhay. Paano ako gagaling? Paano ako aahon sa kahirapan? Paano mababago ang aking buhay? Paano ako makakapag-share ng mabuting balita? Napakadami naming paano. Magsalita ka, Panginoon, sa aming mga paano. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, we worship your name, Lord. Paano lalago ang aming kabuhayan? Paano kami magkakaroon ng kabuhayan? Paano ko patatakbuhin? Paano ko gagawin ang mga bagay na ito? Sa lahat ng paano, si Jesus ang sagot. Lumapit ka kay Jesus at sabihin mo sa Kanya ang iyong mga paano. Hallelujah. Alam namin ang paano namin ay kaya mo. Ang lahat ng paano namin ay posible sa iyo. Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Patawarin mo kami, Panginoon, kung nanglalamig kami sa aming relasyon sa iyo. Patawarin mo kami at tulungan mo simula sa araw na ito. Nais po naming isuko ang lahat ng meron sa amin. Isinusuko po namin, Panginoon, ang lahat, ang aming buhay. Isinusuko namin sa iyo at nagpapailalim kami sa iyong kapangyarihan. At alam namin, Panginoon, ang pananampalataya ay muling kumikilos sa aming puso. Ang apoy na nagniningas ay mararanasan namin, Panginoon. At makikita namin na ang paano namin ay sinasagot mo. Salamat, Lord. We are all ordinary people. Because of our faith and submission to you, you can turn us from ordinary to not so ordinary. Help us, Lord, to be the light and the salt of this world for the glory and honor of your name. Salamat ng marami. Ang papuri at pasasalamat ay sa iyo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Makaupo na po tayong lahat. Amen. Puro po ang Panginoon. Habang tayo po ay naghahanda sa ating pong offering, okay, palagi po natin narinig yung dahilan kung bakit po tayo nagbibigay. Ano po? Sabi nga po, why we give to God. Maraming dahilan, pero gusto kong pong bumanggit ng 3 hanggang 4. Sabi po dito, giving acknowledge His ownership and our role as steward. Ang pagbigay po ay pagkapasya o pagtanggap na ang Diyos po ang naging may-ari ng lahat ng bagay at tayo po'y katiwala lamang ng Panginoon.
Sabi nga po doon sa Psalms chapter 24 verse 1, everything we have belongs to God. Lahat ng bagay na meron po tayo ay galing po sa Panginoon. Pangalawa, sabi po ito, giving is an act of obedience and submission to God's will. Ano po? Sabi po doon sa Luke chapter 6 verse 38, God instruct us to give willingly and faithfully. Ang sabi po doon. At pangatlo na nagiging dahilan po natin kung bakit ito nagbibigay, sabi po, giving expresses devotion and gratitude. 2 Corinthians chapter 5 verse 14, we give because we love God, not out of pressure. Una po, nagbibigay tayo kasi in-acknowledge po natin ang lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Pangalawa, bilang pagsunod sa Panginoon. Pangatlo, bilang pagkapakita po ng pag-ibig para po doon sa ating Panginoon. Habang tayo pong lahat ay tumatayo, sige po, tayo pong lahat ay tumayo sandali, atin pong itaas ang ating pong mga offering sa Panginoon, dalhin po natin ang ating pong mga offering sa Panginoon. Sige po, pwede pong itaas ang inyong pong pera sa Panginoon sa oras pang ito. Panginoon, naghibigay kami dahil ina-acknowledge namin, O God, na ang lahat ng bagay ay galing sa iyo at kami, Panginoon, ay katiwala lamang. Nagbibigay kami, Panginoon, sapagkat sumusunod kami, Panginoon, sa iyong utos. At ginagawa namin ito, Panginoon, na mayroong kasiyahan, Panginoon. Nagbibigay kami, Panginoon, sapagkat mahal ka namin. Dalangin namin, O God, bawat sentimo, bawat halaga na aming dadalhin, Panginoon, sa iyong banal na harapan, ay magiging kasama, Panginoon, sa expansion, Panginoon, ng iyong God's Kingdom, Panginoon, sa lugar ng Las Piñas. Pagpalay mo, O Diyos, ang bawat nagbibigay. Sa pangalan po ni Jesus, Amen and Amen. Ating pong dalhin ang ating pong mga kaloob sa harapan. At habang po nating idadala ang ating tithes and offering, tayo po muli ay umawit ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Awitin po natin yung To God be the glory. To God be the glory. Yes, to God be the glory. To God be the glory. Yes, to God be the glory. To God be the glory. For the things For the things He has done. He has done with His blood. Yes, oh God. He has saved me. With His power. With His power. He has raised me. He has raised Yes, me. to God. To God Be the glory. Be the glory for the things He has done. He has done. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, O Diyos, sa pribilehiyo na dumako sa iyong banal na tahanan upang sambahin ka, papurihan ka, Panginoon. Dalhin ng may kagalakan ang aming mga love offering, ang aming mga tithes, Panginoon, bilang pagkapakita ng aming pag-ibig at pagsunod sa iyo, O Diyos. Salamat sa pagkakataong ito. Salamat din, Panginoon, sa salita na aming napakinggan. Dalangin namin, O Diyos, ang salita mo na aming napakinggan ay magbigay ng kalakasan, magbigay ng kaalaman, magtuwid ng aming buhay, at magbigay ng konbiksyon, Panginoon, upang kami tumalikod mula sa aming mga kasalanan. Salamat sa kapangyarihan, Panginoon, ng iyong salita. Panginoon, pagpalayo, Panginoon, si Ate Lorna, Panginoon, sa oras na ito, sa kanyang panibagong karawan, maranasan niya, Panginoon, na ikaw ay hindi nagkukulang. Maranasan niya, Panginoon, na ikaw ay tumutugon sa lahat ng kanyang mga panalangin sa iyo, Panginoon. Maranasan niya, Panginoon, na ikaw ay palaging nasa kanya, Panginoon, at nagibigay, Panginoon, ng panibagong sigla para sa kanyang pananampalataya. Gayun din, Panginoon, ang aming dalangin. Bigyan mo ng kaaliwan, Panginoon, ang sambahayan, Panginoon, nila Arthur, Panginoon, ng mga Aquino, Panginoon. Sa pagpano, Panginoon, ng kanilang lola, Panginoon, ng kanilang mahal sa buhay, patuloy nilang makita, Panginoon, ang iyong pag-ibig, ang iyong kabutihan sa kanila, Panginoon. Patuloy nilang makita, Panginoon, na ikaw, O Diyos,
ang naglalagay ng kapayapaan sa gitna, Panginoon, ng pagdadalamhati. Bigyan mo sila, Panginoon, ng katatagan. At maging paraan, Panginoon, ang pagpano ng kanyang mahal sa buhay, Panginoon, ng patuloy po nilang paglapit sa iyo, Panginoon, sa oras na ito. Pagpalain mo rin, O Diyos, ang lahat ng narito. Sa paglabas po na yung Panginoon, sa bahay sambahang ito, O Diyos, maranasan namin ang pagkapal ng Ama, ng Anak, at ng Banal Espiritu Santo, ang lahat yung magsabi ng Amen and Amen. God bless you po. Pagpahin po tayo ng Panginoon. Okay, meron